tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Medyo malaki-laki ang nasingil ko ngayong araw. Maganda palang negosyo ng pagpapautang. Yung ipinautang kong 3,000, ang balik ay 3,150 sa loob lamang ng isang linggo. At kung... teka, nagriring pa lang cellphone ko. Baka ito na yung isa pang mangungutang sa akin. Hello? Ano? May masamang nangyari kay Randy? Anong nangyari sa asawa ko? Ano? Ano bang ginawa dito ng dalawang babae sa bahay ninyo kanina? Sina Miring at Aling Pinang, Oh, umutang po sila kay Inay. ano? At kailan pa nagpapautang ang inay mo? Akala ko ba hindi nagpapadala ang itay mo? Nagpadala raw po nung isang araw. Yun ang ginagamit niya sa puhunan niya. Puhunan? Puhunan sa ano? Bakit? May negosyo na ba ang inay mo? Yun nga po. Nagpapautang po siya ng may interes. Alam ba ng itay mo na nagpapautang ang inay mo na may interest? Bakit po? Masama po ba ang magpautang? Hindi po ba maganda ang nagpapautang? Dahil paraan na rin yun sa pagtulong sa ating kapwa. At kung masama ang magpautang ng may interes, di masama pala ang mga bangko nagpapautang din ng may interes. Ang dulo talaga, palibhasa, ay ipinanganak pa kahapon. Naku, isa ka pa. Nagmana ka yata sa inay mo eh. Lulo, malaki na po ko. Alam ko na rin pong balansihin ang sitwasyon. Tama ho yata ang inay na hindi kayo maintindihan nung wala pa siyang ginagawa. Sinabi niyang, tamad daw po. Tamad daw po siya, sabi ninyo. Ngayon na may negosyo siya, ano ba talaga, Lolo? Magandang magpautang basta walang interes. Dahil lang pagpapautang ng may interes, Marjorie! Oh, Marjorie! umuwi ka na. Baka dito ka pabungaan ng ina mo. Sige na. Marjorie! Magbihis ka! Ha? Bakit po? Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Si Randy po! Na-aksidente! Ano? Ano bang nangyari sa anak ko, ha? Paano siya na-aksidente? Kumusta na ang lagay ng asawa mo, ha? Nakaligtas na raw siya, kaya lang Kaya lang ano? paputulin po ang isa niyang paa. Ano? Diyos ko. Napuruhan daw ang kaliwa niyang paa. Kinakailangang putulin. Dahil kung hindi, baka yun daw ang magiging sanhi ng maaga niyang kamatayan. Ano? Hindi mo na naman ako mababayaran?
Ang sabi mo sa akin Lunes. Lunes na ngayon. Ay, pasensya ka na. Hindi pa dumarating ang padala ng anak ko eh. Hindi pwede ng ganyan. Nakiusap ka na uutang dahil kamo magbabayad ka sa araw na ito. Tapos ngayon, hindi mo ako babayaran? Alam mo namang na-aksidente ang asawa ko at pinapaikot ko lang naman ang pera na pinautang ko sa'yo. Ay, ikaw naman, Laika. Parang hindi mo naranasan ang mangutang. Dumarating talaga ang pagkakataong gustuhin man dating magbayad eh. Hindi natin magawa. Dahil sa mayroong mas importante tayong pagkakagastusan. Paano naman ako? Wala ba akong importanteng pagkakagastusan? Uutang-utang ka, tapos hindi mo naman pala mababayaran. Paano pa kita mapapautang niyan sa susunod kung hindi mo mapanindigan ang pangako mo? Huwag kagang magsalita ng ganyan. Kung makapagsalita ito akala mo kung walang utang sa iba. Magbayad ka kasi. Ayon sa araw na sinabi mo. Para hindi ka makarinig ng salitang ayaw mong marinig. Ay, ito naman. Hindi mapakiusapan. Huwag kang mag-alala. Pag nabayaran kita, hindi na ako uutang sa'yo. Pero tandaan mo, hindi ka rin makakalapit sa akin pag ikaw ang nawalan. Ang dami-dami mong sinasabi. Alam mong ito lang ang hanap buhay ko. Tingnan mo nga, wala nang ang hanap buhay ang asawa ko. At ako lamang ang bumubuhay sa pamilya namin. Paano naman kasi? Sobra ka kung tumubo. Kaya hayat tuloy. Sa wala rin napunta ang pinagpaguran mo. Marjorie, mabuti naman at dumating ka na. Halika nga dito. Bakit po, inay? Ilang beses akong napadaan doon sa tindahan. At naroon ka lagi. Ano bang ginagawa niya doon? Huwag mong sabihing may binibili siya. At nakita ko siya sa loob mismo ng tindahan. Opo. Nakiusap kasi yung asawa ni Tito Jerry na pagbabantay niya ang aking kapatid sa tindahan nila. Ano? Aba, wala siya. Oo po. Wala nga po siya. Kaya sayang naman ang araw-araw kung nakasara ang tindahan niya. Kaya nakiusap na babantayan yung tindahan niya kahit half day para hindi sabihin ng mga tao na sarado ng tindahan niya. Bakit? Na-aksidente daw po kasi ang asawa niyang si Tito Jerry. Kaya kailangan naroon siya sa ospital. Kaya walang tatao doon sa tindahan nila. At sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan para pangunahan mo ang desisyon ko? Ha? Ina ako. Ako dapat ang kakausapin ng asawa ni Jerry. At hindi ikaw. Unang kapatid mo. O kahit sino dyan. Maliban sa amin ng tatay nyo. Wala po kayo lagi eh. Kanino siya magpapaalam? Isa pa, babayaran naman niya si Marjorie eh. Kahit na. Dapat ay pinapaalam sa akin. Pagtatrabahuin kayo ng ibang tao? Bakit? Sila ba ang nagpalaki at nagpaaral sa inyo? Ngayong malalaki na kayo at mapapakinabangan, ay basta lamang kayong uutusan ng kahit sino? Hindi naman po sa ganun, inay. Kayo nga po nakiusap. Kung pwede, wala namang ginagawang kapatid ko eh. Dahil half day lamang siya sa school. At bakit sa'yo nakiusap? Ikaw ba ang ina ng kapatid mo? At bakit niya pagtatrabahuin ang kapatid mo? Siya ba ang ina ng kapatid mo? Hindi ko kayo pinag-aral para alilahin lamang ng ibang tao. Inay, hindi naman po kami inaalila eh. Kaya nga po siya nakiusap. Dahil pansamantalang habang hindi pa niya maharap ang magbantay. Dahil nga na ospital ang asawa niya. Bakit? Nang mahospital ba ang itay niyo tumulong siya? Inay, hindi ninyo naiintindihan Ikaw eh. ang hindi nakakaintindi.
Alam mo ba kung magkano ang dapat niyang ibayad sa kapatid mo? Abay, maliit na ang 3,000 ngayon. Lalo na't second year college na ang kapatid mo. Tapos, babayaran lamang niya ng kahit magkano? Hindi pwede. Hindi ako makapapayag. Kaya tawagin mo. Pero inay, walang magbabantay sa tindahan eh. Wala akong pakialam. Basta tawagin mo ang kapatid mo. Ano ka mo naman, Laika? Bakit mo naman pinalis si Marjorie? Hindi mo na sana problemahin pa ang pamasahe niya sa school. Itay, pinagtatrabaho po niya si Marjorie nang hindi man lamang ako kinausap. Paano ka naman niya makakausap? Lagi kang wala. Alam naman pala ninyo wala siya. Paano niya masasahuran si Marjorie? Ibibigyan naman siya ng sahod niya. Hindi naman agrabyado yung anak mo dyan dahil mabait na tao yan, yung asawa ni Jerry. Alam niyang dapat na ibigay sa anak mo. Pangalawa, half-day lang naman ang pagbabantay ni Marjorie sa pwesto. Magtatrabaho na lang pala siya. Di doon na lamang siya sa malaki ang sahod para makikinabang din ako, lalo na't ako ang bumubuhay sa pamilyang ito. Sobra ka na. Kung makapagsalita ka, akala mo kung tagal-tagal mo nang nagtatrabaho. Kailan lang naman nagtrabaho dyan, Totoo naman ang sinasabi ko lalo na ngayon at inutil na ang anak nyo. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Anak, kumusta na ang binti mo? Masakit pa rin ba? Kunti na lang ang hapti at kirot na nararamdaman ko. Pero ang kirot ng katotohanan hindi na ako makakalakad pa. Ang sakit na araw-araw kong iindahin. Hindi mali, anak. Malalaki na ang mga anak ninyo. Ginagraduate na naman ang isa ninyong anak sa semester na ito. Nangakong pag-aaralin niya yung bunso ninyo. At saka si Marjorie naman, matalino rin yan at nangako na mag-working student na lang siya para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Teka nga. Kainin mo na itong niluto ng pamangkin mo. Masarap yan, tinulang manok. Ayan. Itay, wala pa rin ba si Laika? Wala pa. Pero, wag mo na lamang siyang isipin. Sigurado ako kumain na yun. Gusto ko na kasing magnegosyo, Itay. Talaga anak. May mabuti naman at naisipan mo ng magnegosyo. Kaya lang, paano yan? May nagugupahan na sa pwesto mo. Sasabihin natin na maghanap na sila ng ibang marerentahan nila. Bigyan natin sila ng 2 o hanggang 3 buwan na maghanap ng kanilang malilipatan. May isa pang problema dyan, anak. Ano po yun, Itay? Na-aksidente rin si Jerry. Nasa ospital, kaya wala rin yung asawa niya na nagbebenta ng gulay at isda dyan sa harap. Inaasikaso niya si Jerry. Ganun po ba? Oo. Sige. Saka ko na lang sila kakausapin pag nakalabas na ng hospital si Jerry.
Ano? Papaalisin mo sina Jerry na nagrerenta ng pwesto? Hindi. Hindi ako papayag. Bakit naman hindi ka papayag? Tayo na nga ang magnenegosyo doon eh. Basta, ayoko. At bakit nga ayaw mo? Ay, basta nga ayoko eh. Ba't ba ang kulit mo? Bigyan mo nga ako ng matibay na rason. Bakit ayaw mong paalisin si Myra? Hindi ka ba nahihiya? Naririyan na sila. Nakapagsimula na siya ng negosyo. Tapos paalisin mo? Eh, hindi naman natin sila paalisin kaagad. Bibigyan naman natin sila ng panahong makapaghanap ng malilipatan nila. At isa pa, gagamitin na rin natin ang pwesto dahil nga nawalan na ako ng hanap buhay. Bakit? Pag ninegosyo lamang ba ang pwede mong pagkakakitaan? Eh, paano nga ako makakapagtrabaho? Eh, naputol ng isa kong pa. Ang sabihin mo, tamad ka at namimili ka ng trabaho. Teka nga muna. Kasalanan ko ba kung bakit ako na-aksidente? Isa pa, hindi ba't noon pa'y sinabi ko na sa iyong magnenegosyo tayo? Pero pinilit mo akong mga ibang bansa. At ngayong na-aksidente ako, sasabihin mo akong tamad. Nag-abroad ako dahil yun ang gusto mo. Pero na-aksidente ako. Anong magagawa ko? Ano, Laika? Mang Imiterio, narito pala kayo sa harapan ng pwesto. Oo. Saan ka ba galing? Bakit kayong kalang? Oh, kumusta na yung asawa mo, si Jerry? Yun nga ho eh. Namatay po ang asawa ko. Ano? Namatay na si Jerry? Ay, nakikiramay ako kung gano'n. Salamat po. Itay, siya ho ba ang nangungupahan dito sa pwesto? Oo. Siya nga pala. Si Randy. Ang anak ko. Ikaw pala ang anak ni Mang Imiterio. Oo. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng asawa mo. Talagang ganyan ang buhay. Una-unahan lang. Siya nga pala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gagamitin ko na rin ang pwesto. Pero huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng panahong makahanap ng malilipatan mo. Walang problema. Kahit ngayon ay aalis ako. Basta maibalik ninyo sa akin ang utang ng asawa mong 200,000. Ano? Nakautang ang asawa ko sa'yo ng 200,000 piso. Oo. Walang hiya ka. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Palalayasin mo ako. Saan ako pupunta? Kaya pala ayaw mong palisin ang nangungupahan. Dahil talagang hindi aalis dahil nakasangla sa kanila ang lupa. Lahat ng gusto mo sinunod ko. Ayokong mangibang bansa. Dahil naririto kayo ng pamilya ko. Pero dahil sa kagustuhan mong mag-abroad ako, nag-abroad pa rin ako para lang mapagbigyan ka. Buwan-buwan akong nagpapadala ng pera at nangungutang pa ako para lang matustusan ang luho mo. Yun pala, hindi sa mga anak ko napupunta ang perang pinaghihirapan ko. Hindi ka pa nakontento. Isinanla mo pa ang lupa. Parang awa mo na, Randy. Huwag mo akong paalisin. Wala akong Problema mo na yan. pupuntahan. Lumayas ka sa pamamahay ko. Baka balikat lamang ako ng konti. Ay isang lamo rin ang bahay kong ito. Lumayas ka!
Wala kang kwentang asawa! Randy, wala akong alam na pupuntahan. Paano na ako, Randy? Bahala ka sa buhay mo. Isang lamang karulawa mo kung gusto mo. Isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Matutong makinig sa mga nakakatanda, maging mapagkumbaba, dahil ang kayabangan ay walang maidudulot na mabuti. Hanggang dito na lamang ang ating kasaysayan na itinampok natin sa lingkong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.